Chris Paul, naging emotional ang mensahe sa locker room. Lakers nagkaisa, panalo na wala si LeBron James. At Warriors, bumabalik na ang splash body. Viral pa ang layup ni Curry. Si Chris Paul ay gumawa ng kasaysayan sa NBA bilang pangalawang may pinakamaraming assists sa kasaysayan ng liga. Nalagpasan si Jason Kidd na may kabuuang 12,091 assists sa tagumpay ng San Antonio Spurs laban sa New Orleans Pelicans, 121-116. Naabot ni Paul ang milestone sa kanyang ikatlong assist sa laro na nangyari may 8 minuto ang natitira sa ikalawang quarter sa isang pasa kay Harrison Barnes para sa isang 3-pointer. Si Paul ay emosyonal habang nakikipag-usap sa kanyang mga kakampi sa locker room pagkatapos ng laro. Wala akong masasabi kundi salamat. Alam kong madalas akong mahirap kasama. Sa totoo lang, sobrang nagpapasalamat ako dahil malayo ako sa pamilya ko, naging pamilya ko kayo. Alam kong marami akong ine-expect sa court pero mahal ko lang talaga ang paglalaro. Sana lahat kayo ay makaranas ng pagkakataong maglaro ng kasing tagal ko. Maraming salamat sa inyong lahat. Nagbigay din si Paul ng papuri sa Spurs organization sa suporta na natanggap niya simula nang sumali siya sa koponan ngayong summer at sa pag-abot sa tagumpay na ito sa kasalukuyang season. Grateful. Nakalaban ko na ang Spurs sa ilang playoff series. Kapag naglalaro kami sa road, madalas maraming boo ang naririnig ko dahil sa pagbabago ng koponan at paglalaro sa playoffs. Pero ang San Antonio, napaka-amazing. Ang mga fans, ang staff, ang team, lahat ng naririnig mong kwento tungkol sa Spurs bilang isang first-class organization ay totoo. Napakalaking pasasalamat ko na maipamalas ito. Bago ang laro, marami na ang nag-asahang malalampasan ni Paul si Kidd sa listahan. Sa isang panayam, ipinaliwanag ni Paul ang kanyang pagmamahal sa pag-a-assist at kung bakit ito ang kanyang signature skill kaysa sa pag-i-score. Parang chess ito, lahat ng gumagalaw na bahagi. Lagi kong sinasabi na ang trabaho ko ang pinakamadaling bahagi. Hanapin ang mga kasamahan ko, pero sila ang kailangang tumira. Nakakatuwa. May ibang tao na gustong-gusto ang pag-i-score at okay lang yon, pero simula pa nung bata ako, gustong-gusto ko nang mag-share ng bola at mag-assist. Alam ko na may kakayahan ako para dito at gusto ko talagang makita ang ibang tao na makapuntos. Sa sumunod na laban naman, walang masyadong pagpipilian ang Lakers nitong Lunes ng araw sa kanilang pagbabalik sa Los Angeles. Isang estilo ng laro na pinili para sa kanila sa halip na sila ang pumili sa laro. Si LeBron James, nakalista sa probable status mas maaga sa araw na iyon, ay bigla ang naalis sa lineup. Ang kanyang masakit na paa ay naging sapat na malala upang tapusin ang kanyang pangarap na makapaglaro sa lahat ng 82 laro ng season. Dahil wala si James at wala pa rin si Austin Reeves, sinabi ni Coach JJ Redick ng Lakers na kailangang maglaro ang kanyang team na may malinaw na mga katangian. Kailangan naming gumalaw, sabi ni Redick bago ang laro. Kailangan naming mag-cut, kailangan naming magpasa, kailangan naming maglaro sa transition. Kung pamilyar ito'y dahil sinabi na ni Redick na gusto niyang maglaro ang Lakers ng ganitong estilo kahit nasa court si James. Nang wala si James nitong Lunes ng araw sa panalo ng Lakers laban sa Portland na 107-98, hindi nila kinailangang umasa sa isang bayani upang mamayani. Nagbabago-bago ang mga bituin ng laro bawat sandali. Si Anthony Davis na nangingibabaw sa loob ng paint noong umpisa. Sina Cam Reddish at Gabe Vincent, ang depensa nila ang nagtulak ng unang malaking run ng Lakers. Si Rui Hachimura sa harap ng kanyang kababayan na si Shohei Ohtani ay mahusay na sumira sa depensa at si D'Angelo Russell nahanap ang ritmo sa pamamagitan ng paggawa ng maliliit na bagay bago magpakitang gila sa pagtira ng mga 3-point shot na nagpasigla sa crowd tulad ng ginawa niya noong nakaraang season. Nakapagtapos si Davis na may 30 puntos, 11 rebound at 5 blocks. Nagkaroon naman si Russell ng season high na 28 puntos at 14 na assists mula sa bench, nagbibigay ng kinakailangang sigla sa second unit ng Lakers. Si Hachimura ay nakapagtala ng season high na 23 puntos sa 13 attempts lamang habang nakakuha ng 4 na steals. Habang nasa maagang bahagi ng season ang Lakers at sinusubukang tukuyin ang kanilang pagkakakilanlan, ang kanilang estilo ng opensa ay nagbabago mula sa motion-based system na gustong ipatupad ni Redick patungo sa mas mabagal na laro. Bahagi nito ay dahil sa pagkawala ni Reeves sa nakalipas na 5 laro na wala ang isa sa mga pangunahing sandata ng koponan sa half-court.
pero bahagi rin nito ay ang mga pag-a-adjust ni James sa plano ng Lakers. Ang hirap ng team na hanapin ang tamang balanse ay isang hamon na tiyak ng darating. Ang early season buy-in at execution ay siguradong maaapektuhan kapag bumalik ang dating mga nakagawian. Ang hamon ngayon para kay Redick at sa mga manlalaro ay muling balikan kung sino sila noong umpisa at patunayan na iyon ang dapat nilang maging direksyon. Ang isang laro tulad ngayong araw kahit laban sa ikatlong pinakamahina sa Western Conference ay maaaring makatulong sa koponan habang gumagaling sila at humaharap sa mas matitinding hamon. May 4 na araw na pahinga ang Lakers bago nila harapin ang Timberwolves sa Minnesota, isang pagkakataon upang makapagpahinga, makarecover at pag-isipang mabuti kung anong klase ng basketball ang dapat nilang laruin. Anong masasabi nyo mga kaibigan? Sa ibang balita naman, si Stephen Curry, Buddy Hield at Jonathan Kuminga ay nag-ambag ng combined 77 points. Si Gary Payton ay gumawa ng 2 mahahalagang defensive plays at naitala ng Golden State Warriors ang tagumpay laban sa Minnesota Timberwolves 114-106 sa San Francisco ngayong araw. Nanguna si Curry sa laro na may 30 puntos, si Hield ay nagtala ng 27 puntos at si Kuminga ay nagdagdag ng 20 punto para sa Warriors. Ang panalo ay nagbigay ng hustisya sa kanilang pagkatalo noong Sabado laban sa Timberwolves 107-90 at nagmarka ng pangalawa nilang panalo sa nakalipas na 8 laro. Sa kabila ng magkabilang koponan na nagkaroon ng double-digit na kalamangan sa iba't ibang bahagi ng laro, ginamit ng Timberwolves ang 3-pointer ni Anthony Edwards upang kunin ang 106-105 lead in 4:47 minutes in last quarter. Gayunpaman, hindi na muling naka-score ang Minnesota na nagmintis ng huling 9 na tira sa field at 2 free throw. Si Kuminga ang nagbigay sa Warriors ng permanenteng kalamangan sa isang dunk mula sa assist ni Curry sa natitirang 2 minutes 55 seconds. Sunod na nagmintis si Edwards ng 2 3-pointer. Ang una ay maaaring nagbalik ng kalamangan sa Timberwolves at ang pangalawa matapos ang 2 free throw ni Curry ay maaaring nakapagtabla ng laro sa kabila ng 109-106. Nakalamangan ng Warriors, nagkaroon pa ng 2 pagkakataon ang Timberwolves upang makabawas sa kalamangan o makapantay. Ngunit ipinakita ni Payton ang kanyang husay sa depensa na block ang layup ni Nickeil Alexander-Walker at nasunggaban ng isang pasa mula kay Edwards. Dinoble ni Hield ang kalamangan sa pamamagitan ng isang 3-pointer na nagdala sa score sa 112-106 in 57.7 minutes remaining. Tinapos naman ni Draymond Green ang laban sa isang dunk na may 28.3 segundo bago matapos ang laro. Bagamat nagtala si Edwards ng 27 puntos at nanguna sa Timberwolves, siya rin ang may 6 na mintis sa huling bahagi ng laro. Si Alexander Walker ay nag-ambag ng 19 na puntos mula sa bench, habang sina Julius Randle 14 na puntos, 11 rebound, Mike Conley 12 puntos at Naz Reid 10 puntos ay nagtapos din sa double figures para sa Minnesota. Sa kabilang banda, si Curry ay nagbigay din ng game-high 8 assists at naka-score ng kalahati sa kanyang puntos mula sa 5 for 11 shooting from the 3-point range. At usap-usapan rin ang ginawa niyang ito over kay Rudy Gobert sa ere. Even more of his point guard skills coming up is that playmaking ability. Finish plus the foul, and there's the brilliant. Okay with that, and then jump backwards into the defender. Fine. This time you just beat the double team. Gobert is up, so Steph's like, oh, you want to. Si Hield naman ay tumama ng 7 for 13 from beyond the arc. Bagay na bumabalik na ang splash body. Nag-ambag din si Kevin Looney ng 12 puntos at team high na 9 na rebounds para sa panalo na naging unang tagumpay ng Golden State laban sa Timberwolves sa kanilang huling 6 na laban. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa panalo ngayon ng Warriors? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.